Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at ngayong taon po ang devotion po natin is 365 Daily Devotion Seminar Edition. And ngayong araw po is January 1, 2025 and ang concept po natin ay absolute authority. Sino ang may authority sa buhay mo? And ang scripture po natin ngayong araw ay 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang paglikha ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Teaching number 1, all people have different authorities in life. Sabi po dito na tayong mga tao ay may different tayo na parang tagapagtanggol o authority sa buhay natin. Like, sabi din nga po ni Pastor Russell, may tatlo tayong authority. And, yung unang authority natin is regional. And sunod, basta yung higher natin is yung Supreme Court. But, ang totoong authority talaga natin ay ang ating Panginoon Diyos. Ito po yung, pag sinabi niyang tama talaga, tama na po dahil siya po talaga yung nakakaalam ng lahat ng ginawa natin. Kapag talo tayo. Pag mali tayo. At pag tama tayo, is tama tayo. Dahil alam niya po lahat. And siya po talaga yung dapat sundin natin sa buhay natin. And teaching number 2, God and His Word is our absolute and eternal authority. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga salita o yung mga word of God is ito po talaga yung pinaka-absolute and internal authority natin. Or ito talaga yung parang dapat binabasa natin and yung mga rules ng ating Panginoon Diyos, ayan po yung i-apply natin sa buhay natin para makita natin kung nasa tama ba tayo or nasa mali tayo. And teaching number 3, we shape our lives and decision based on God's absolute authority. Para naman po dito na yung mga buhay daw po natin ay dapat na ikasing kahulugan natin doon sa mga decision na based sa ating Panginoong Diyos. Yung mga Bible verse na po, doon po natin makikita yung mga decisions and yung mga dapat i-apply natin sa buhay natin para makamit natin yung buhay na maganda, mapayapa, and doon po natin makikita or ang ating Panginoong Diyos po talaga ang pinaka God's absolute authority natin sa buhay natin. And application, start this year with a commitment to study God's Word. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na umpisahan natin ngayong taon na maging may conversation or maging alam natin, kilala natin ang mga God's Word, yung mga word ng ating Panginoong Diyos, yung mga Bible verse, ganyan sa Bible. Kailangan po natin ito aralan or gawin po natin commitment with our absolute authority. And application number 7, shape your life according to the demands of the Bible. Sabi naman po dito na apply po natin yung sarili natin, ang buhay natin, na i-shape natin yung buhay natin according doon sa rules or mga demands sa Bible na nakikita natin. And application number 2, submit all things to God's Supreme Court. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa buhay natin na yung lahat ng problems or mga demand natin sa buhay natin ay i-apply natin or i-submit natin, bigay natin sa God's Supreme Court o sa ating Panginoong Diyos. And discussion, what is the absolute authority in your life? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na sabi nga po ang pinaka-absolute authority natin ay ang ating Panginoong Diyos. And ako, naniniwala ako na siya po talaga ang pinaka-absolute authority natin. Dahil lahat po ng bagay ay nakikita niya, lahat po ng galaw natin nakikita niya. And kahit ano pa yan, hindi natin matatago sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang pinaka-absolute authority ko po ay ang ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.